Magandang gabi po sa lahat. Amen. Parang kayo ay giniginaw. Salamat sa Lord sa gabi ito. Tayo muli ay nagkasama-sama. Madagdagan pa sana yung ating bilang sa ating pulong panalangin. Hindi po natin alam ang kanilang mga kadahilanan, pero salamat sa Diyos dahil tayo nagtagumpay na andito tayo. Marami po kasing hadlang, sabi doon sa inawit, maraming hadlang sa ating pagsunod at kadalasan ay talagang nakakapagod. Kaya yung iba gusto ay humiga na at pagod na. O kaya ay kumain na kasi gutom na. Pero salamat sa Lord dahil napagtagumpayan natin ang mga hamon sa ating paglilingkod at sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ito struggle din ang pagpunta dito. Hindi yung nilalabanan. Bagamat alam natin tayo dapat ay nandito, pero there are times na may mga hadlang na dumarating bago tayo makarating dito. Kailangan nating magdesisyon, kailangan nating pumili. At kayo ay pinagpala dahil inyong pinili ang pumunta dito. At tayo magpapatuloy sa ating pong talakayan. Natapos po natin ang full armor of God. Sino po ang nakakagawa noon, nakakapagsuot ng armor of God? O ating nakakalimutan? Ano nga ba yun? Paano nga ba yun? O hindi natin ginagawa? Ito po ay napakahalagang bagay. Tayo po ay araw-araw ay engage sa pakikipaglaban. Kaya po kung tayo ay hindi armored, hindi fully armored, tayo po ay maaaring maging biktima ng kaaway. At kahapon po may nabalitaan ninyo yung sa taga Bucor, na binaril. Pero yung kanyang sasakyan, bulletproof. Kaya kung hindi yun bulletproof, maaaring siya namatay na. Yun, nabalitaan ko kahapon. So, ganun din po. Sa anumang pagtudla sa atin ng kaaway, kung tayo po ay fully armored, tayo hindi matatablan ng kanyang mga palasong nagliliyab na sa atin laging hinahanat at kanyang itinitira, Sana wala ditong nabubulagta sa pagtira ng kaaway kasi hindi tayo fully armored. So, mahalaga po yan. Wag po natin yung kalimutan. Magiging waste of time ang pagpunta po ninyo dito sa prayer meeting ng ilang araw. Tatlong prayer meeting kung hindi po natin in-apply ang full armor. Kahit po anong marinig natin na magandang mensahe, kahit po anong marinig natin na maganda pong training, maatina na mga dynamic preacher, marinig natin, maatin na ng mga seminar at training. Kung hindi ho natin i-apply, ang lahat ng iyon ay walang kabuluhan. So, nasa ating pari ang pagpapatupad sa lahat ng iyon. Kaya po mahalaga at isang bagay na huwag po natin kakalimutan is to put on the full armor of God. Gaya po ng sinabi sa ating naging teksto sa aklat ng Efeso chapter 6, verse 10 to 14. Doon po yun, yung full armor of God. Put on the full armor of God. Kasi ang pakikipaglaban po natin ay hindi sa laman, kundi sa espiritual. So tayo ay maging ready sa lahat ng pagkakataon, araw-araw upang tayo ay hindi mabulagta ng kaaway. So ngayon po ang ating tatalakay is the outpouring of the Spirit of God. The outpouring of the Spirit of God. Ang pagbuhos ng Espiritu ng Diyos. Alam po ba natin, kilala po ba natin ang Holy Spirit? Kilala po natin. Sino ba ang Holy Spirit? Sana po ay hindi natin kilala ang Holy Spirit bilang isa sa 3 persona lamang. Yun po yung nakakalungkot na katotohanan. Ang Holy Spirit ay nakikilala ng maraming Kristiyano bilang isa sa 3 persona. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At yun na, tuldok. Ang mahalaga po ay ating nauunawaan, ating pong nalalaman at naia-apply, nararanasan sa ating buhay
ang banal na spirito. Kasi di po ba si Jesus Christ sa Book of John, nung siya ay iakyat na doon sa langit, ano po? Ang sabi niya, bago po siya umalis, iiwan ko sa inyo ang isang katulad ko. Ganun po ang sinabi niya, no? Iiwan ko sa inyo ang isang katulad ko. So, ibig sabihin, ang iiwan niya sa atin, katulad niya, Diyos. Kikilos sa ating buhay. Si Jesus Christ, ang ministry niya, siya ay nagpagaling, nagbigay ng direksyon, nagbigay ng pangunawa at kaliwanagan. So, the Holy Spirit is the same, no? Sa buhay ng mga mananampalataya, upang baguhin ang ating isip, upang dalhin tayo sa tamang direksyon, at upang mag-manifest sa atin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga kaloob. Hindi po yun sa kilala lamang natin ang Holy Spirit as one of the third person. Kundi ito po ay, ang Holy Spirit ay mayroong mahalagang gampanin sa ating buhay. The Holy Spirit, who is the Holy Spirit? No? Ang Holy Spirit sa Book of Joel, chapter 2, verse 28 to 29, tingnan po natin. Joel. Nasaan ba si Joel? Kilala ba natin si Joel? Saan makikita si Joel? Yun. Saang part ng lumang tipan? Ayan na, sa mga nag-attend ng Sunday School, saang part ng lumang tipan? Si Joel. Saan siya? Biglang. Sa minor prophets. So, kaya alam niyo dapat yung division, ano? Sa minor prophets. So, dahil siya ay nasa minor prophet, hahanapin niyo siya, ang Book of Joel ay hindi sa unahan, no? Kundi sa may bandang hulihan ng Old Testament. O, yan. Para hindi kayo naliligaw, kaya tinuro ko sa inyo ang division. Makita niyo na ba si Joel? Chapter 2. Nakita na? O hindi doon sa screen na sa Bible nyo. Ayan, nakita ninyo sa Bible nyo. Ang aklat ni Joel, chapter 2, verse 28 to 29. Sabi dito, pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. So, ito ay promise from the Old Testament hanggang sa New Testament na ito'y nagkaroon ng katuparan, no? The outpouring of the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit ay hindi lamang natin kilala na isa doon sa tatlong persona, no? Kundi ang banal na espiritu ay buhay na kumikilos sa ating buhay. Ibinigay ito, outpour. Ibig sabihin, outpour, ibinuhos, no? Ibinuhos, ibinigay, inilagay, no? So, the Holy Spirit would be within and upon all of His people. Within, nandito sa atin sa loob. And upon all of His people. Na sumasa atin at sumasama sa atin. So, saan man tayo pumunta, ang Holy Spirit ay kasama natin. Nasa atin at sumasa atin. Anong purpose ng Holy Spirit pagdating ng huling mga araw na katulad po dito? Ang sabi po dito, ipagkakaloob yun. Tinanggap ba natin ang banal na spirito sa ating puso, sa ating buhay? Yun na. Matandaan ninyo yan, ha? Sabi sa Efeso, chapter 1, verse 13. Ano po ang sinasabi doon?
Huwag ho natin niyang kakalimutan. Kung tayo po ay nag-aalinlangan kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos. No? Sabi dyan, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Nasa inyo ba ang Espiritu? Hindi pa rin po kayo kumbinsido? Basahin po natin ulit, no? Sabi sa banda ulit, sa pamamagitan ni Kristo, kayo ay nakarinig ng salita ng katotohanan. Narinig niyo po ba ang salita ng katotohanan? Narinig, Nagdulot ito ng kaligtasan sa bawat isa. Kayo ba'y ligtas? Amen. At sumampalataya sa Kanya. Kayo ba'y sumasampalataya kay Kristo? Amen. Ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So, ano ang Espiritu Santo sa atin? Tatak. So, kayo po ba ay may banal na Espiritu? Ay baka kaya hindi makasagot kanina ay walang Espiritu ng Diyos. So, nasa atin yun. Yun ay tatak. Yun ang selyo ng Diyos sa atin, ng pagmamay-ari ng Diyos sa atin. Yun, ang Espiritu Santo ang magpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi kung hindi ka tinatakan ng Espiritu, wala sa iyo ang Diyos. Okay po? So, ang sino mang tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, silang nakakarinig ng magandang balita, sumampalataya kay Kristo, ay pinagkalooban ng tatak ng pagkahirang at yun ay ang Espiritu Santo. So, yun ay dapat na nare-recognize natin sa ating buhay. And we can also pray in the Spirit. Alam natin ang pagkilos ng Espiritu sa ating buhay. No, yun ay mahalaga. Kasi paano mo maiintindihan ang outpouring ng Spirit kung hindi mo alam na nasa iyong Espiritu? Di ba? Kaya ito ay nililinaw ko sa bawat isa. Hindi natin maiintindihan ang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay kung hindi natin alam na nasa atin siya. Hindi natin yan marirecognize. Hindi ho tayo magiging sensitibo doon. No? Kasi hindi natin alam. Kaya mahalaga po na kilanlin natin ang banal na Espiritu na siyang kumikilos sa ating buhay bilang siya ang naging tatak ng pagkahirang sa atin ng Diyos na sinabi ng Panginoong Hesukristo bago siya umakyat doon sa kanang trono ng Diyos, iiwan ko sa inyo ang isang katulad ko. So the Holy Spirit will be within and upon all of His people. Hindi tayo iniwan ng Diyos na nag-iisa. Kita po ninyo, no? Ang Diyos mula sa simula ay sumasama sa atin at hindi tayo kailanman iniwanan. Bago tayo likhain, ang Diyos ay nariyan na. Sa paglikha niya sa tao, ang Diyos ay naroon. Nakakausap nila, no? Direkta, naririnig nila. Bagamat ang tao ay nagkasala, hindi tayo lubos na iniwan ng Diyos. Hindi tayo natiis ng Diyos dahil sa Kanyang pagmamahal. Siya ay nanatili. Sa problemang nilikha ng tao, siya pa rin ang gumawa ng paraan para tayong tao ay ilapit sa Kanya. At nang si Kristo ay dumating, siya ay napako sa krus, at nung kinailangan ng siya ay umakyat doon sa langit, sa kanang trono ng Ama, ang sabi niya, iiwan ko sa inyo ang isang katulad ko. Iniwan ba tayo ng Diyos? Hindi. No? God is with us. He is so close to us. Kailanman sa ating buhay, hindi tayo iniwan ng Diyos. At ang banal na Espiritu na Kanyang iniwan sa atin, ang magbubuhos ng Kanyang Espiritu to empower us. No? To empower us. Kaya hindi ho tayo magiging talunan. Kaya ho hindi ho tayo mangangay-ngay at masasapa ng dyablo.
Huwag natin ngayon, kung yun ay nangyari sa ating buhay, ibig sabihin, hinayaan natin na gawin yun ng dyablo sa atin. Kasi yung authority na mayroon tayo, yung Holy Spirit na mayroon tayo sa ating puso, ay hindi natin kinilala at hindi natin hinayaan na gumawa at kumilos sa ating buhay. Para tayo ay bigyan ng lakas na talunin ang kaaway. Di ba? Kaya maraming Kristiyano talunan. Kristiyano na talunan pa. Laging nadadaig ng dyablo, laging nadadala sa kasinungalingan ng dyablo, laging naniniwala sa kanyang mga maling pakana. Kaya in the end, tayo ay nagiging biktima. Nalalayo tayo sa kalooban ng Diyos, sa halip na tayo ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kung kaya ang nangyayari, yung gusto natin ng ating sinusunod sa halip ng kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi hindi natin hinahayaan ng Holy Spirit to direct us. Di ba? Parang aabutin ako ng Abril sa pag-speak ko dito, no? Kasi sa susunod, Miyerkules Santo, isa pa. O Holy Week na, no? Okay lang. No? So ito, hindi natin nare-recognize, hindi tayo nakikinig, hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos kasi yung Holy Spirit na kumukonekta sa Diyos, sa Espiritu natin, ay hindi natin pinapabayaang kumilos sa ating buhay. No? Hindi ho natin maririnig ang Diyos sa sarili nating pandinig. Tandaan niyo yan, no? Hindi mo maririnig ang Diyos sa sarili mong pangdinig. Naririnig natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na nagbubukas ng ating spiritual ears para marinig natin ang tinig ng Diyos. Pakinggan nyo itong mabuti, ho? So this is not just to educate you, this is not just to inform you, kundi para buksan ang inyong isip sa katotohanan na mayroon tayo. So yung Holy Spirit, it is the work of the Holy Spirit in our lives. Alam niyo ba yung unforgivable sin sa Bible? Ang kasalanang hindi napapatawad na isinulat sa Biblia ay ang hindi mo pagkilala ang iyong pamumuso sa Espiritu Santo. Wala nang hain pa na maibibigay para doon. Ang pagkakasala mo sa Diyos, mapapatawad. Di ba? Ang pagkakasala mo kay Kristo, mapapatawad. Pero ang sa Espiritu Santo, hindi. Kaya kung hindi mo hahayaan siyang kumilos sa iyong buhay, saan tayo papunta? Di ba? Maari tayong mahulog doon sa unforgivable sin. At huwag mong sabihin Kristiyano ka. Di ba? Hindi yan napapatawad. Nakasulat yan sa Matthew. No? So ito pong Holy Spirit, yung outpouring, ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu within, no? And upon all of His people to guide us in doing His will. Kung hindi ho natin siya pinapakinggan at siya ay nababaliwala sa ating buhay, hindi ho magaganap sa atin ang kalooban ng Diyos. Sabi doon sa Joel, binasa, no? Kaya ibubuhos ng Diyos yun yung kanyang Espiritu. Ang sabi po doon, upang maghayag ng kanyang mensahe, lalaki o babae. So bakit kailangan yon? Kasi nandun yung authority ng Diyos, nandun yung power ng Diyos. Pwede ho tayong magsalita, no? Maging motivational speaker, no? Pero wala yung outpouring ng Spirit, wala yung authority, wala yung pagkilos ng Diyos sa buhay. Pwede natin sabihin, ang galing ng speaker. Pero pagkatapos nun, walang dating. So it is only by and through the Spirit of the Lord na magkakaroon po tayo ng mga mensaheng may authority na sinabi yun sa Book of Joel. Ibubuhos ang kanyang Espiritu at ang mga lalaki, babae ay magsasalita ng kanyang mensahe.
makakakita ng mga vision, mga panaginip, no? Ang mga kabataang lalaki, ang mga matatandang lalaki. Ibibigay niya ang kanyang espiritu, lalaki o babae, alipin man. So wala pong itinataki. Hindi sinabi doon na ibibigay at ibubuhos ang kanyang espiritu sa mga pastor lamang. Kundi ang sabi ay sa lahat. So kayo din po ay entitled sa pagbuhos ng Espiritu Santo. Amen po ba? Naunawaan natin. Nakakasunod tayo. Kaya po kung kayo ay nawala sa mundong ito nang hindi nyo naranasan, alam ko sinabi ko na ito, na hindi nyo naranasan ang pagkilos ng Espiritu Santo, kayo ang may kasalanan niyan. Kasi hindi nyo hinayaang kumilos ang Espiritu ng Diyos sa buhay ninyo. Nananatiling matigas, nananatiling suwail sa harapan ng Diyos. Iniwan niya ang kanyang espiritu hindi para ating baliwalain, kundi upang ating gawing guide sa ating buhay at upang tayo ay magtagumpay. Kasi alam ng Lord, hindi madali ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi ho madaling magpaka-Kristiyano. Kaya magiging maayos ang ating buhay at tayo ay magtatamo ng tagumpay kung kinikilala natin ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay at ibubuhos niya ang kanyang kapangyarihan sa atin. So napakaliwanag po yan sa Joel chapter 2 verse 28 to 29. Tingnan din po natin ang sinasabi sa Ezekiel 36:27. Ezekiel 36 verse 27. Yan, ganito po ang sinasabi. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. O, kita po ninyo, no? So, ano pa ang magiging dahilan para tayo ay sumuway ng sumuway kung ang Espiritu ng Diyos ay ibinuhos ng Diyos sa atin at hinahayaan natin ng Espiritu ng Diyos na kumilos sa ating buhay? Di ba? Bakit tayo ay laging sumusuway? Bakit ang isang Kristiyano ay nagiging matigas ang ulo? Hindi nakakasunod sa tuntunin at sa utos ng Diyos. Kasi ang Espiritu Santo ay hindi niya hinahayaan sa kanyang buhay. Nababaliwala. At maraming Kristiyano matitigas ang ulo. Maraming Kristiyano ang sinusunod ay ang sarili at ang kanilang mga sariling kapamaraanan. Samantalang ang Diyos ay nangungusap, hindi nila naririnig. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay hindi makakonekta sa kanilang espiritu. Naunawaan po natin? No? Gaya din po ng ating mga cellphone. May cellphone tayo, no? Kahit tayo ay merong cellphone, kung nasa labas ka, wala kang data, hindi ka konektado sa internet, di ba? Nakalagay, you are currently offline. Hindi ka makakapag-message, hindi ka makakakita ng pictures sa iyong Facebook. Hindi mo yan magagamit. Bakit? Kasi disconnected ka doon sa linya. Sa iyong internet, wala. Di ba? O, kaya ano gagawin mo? Kailangan mong mag-load para ikaw ay makakonekta. O, gayon din po sa ating pananampalataya at sa buhay natin in connection, no, or in relation to the Holy Spirit. Kailangan nating kumonekta sa Diyos para tayo ay makarinig sa Kanya. Para tayo ay makasunod sa Kanyang tuntunin at sa Kanyang mga utos. Kapag hindi konektado ang iyong espiritu sa espiritu ng Diyos, no? Anong landas ang dadaanan mo? Crooked, and you will be a wicked one. No? At yan ay present pa din sa community of believers. Yun ang nakakalungkot doon. Kasi hindi lahat ay kumukonekta sa Diyos. Uma-attend, yes. Uma-attend. Nandito sa service, nandito sa prayer meeting, sa fellowship. Pero ang nakakalungkot, ang kanyang espiritu ay hindi kumukonekta sa Diyos. No?
So yung sense na yun, wala, hindi gumagana. At yun ang nakakalungkot. Kaya ang tagal-tagal ng Kristiyano, walang pagbabago. Ang tagal-tagal ng Kristiyano, no? Yung mga attitude, nandun pa rin. Matitigas pa rin. Kasi yung connection, no? Hindi feed in, hindi na penetrate ng salita ng Diyos, ang kanyang puso, ang kanyang buhay, tumatalbog lang. Kita niyo yung ulan at saka yung dahon ng gabi. No? Ganun. Hindi nababasa. Pumapatak ang ulan pero hindi nababasa. Tumatalbog lang. Nakatingin ganyan pero kita niyo yung salita ng Diyos, zoom, zoom, lumalabas o lumabas ng church. Walang naintindihan. Kaya ang buhay, hindi nagbabago kasi hindi naiintindihan. No? Ano lang ang natatandaan? Yung mga jokes ni Pastor. Yun. Ano natutunan mo? Anong verse? Ano ang iyong reflection? Ewan ko. Natatandaan ko yung joke ni Pastor. Yung joke. Yung natandaan. Pero yung katotohanan, hindi na-absorb. Bakit ganun? Kasi yung espiritu sarado, hindi konektado, hindi kumukonekta sa espiritu ng Diyos. Tandaan mo natin, yan ang ating linya papunta sa Diyos. No? Yan yung pupuno sa ating espiritu. Yan yung mag-feed in. Bakit kalalago? The outpouring of the Holy Spirit. No? Kaya mahalaga yan sa buhay ng mananampalataya. Mula po sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ay paulit-ulit nating mababasa ito. Kita niyo po, hindi lamang sa bagong tipan binanggit ang pagbuhos ng Espiritu Santo, kundi dito rin. Yung malinaw pong binanggit sa verse 27, ano? Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu. Bakit? Ayan na ang dahilan. No? Upang makalakad kayo sa aking tuntunin. Ang tanong, let us evaluate ourselves now. Tayo ba ay lumalakad ayon sa tuntunin ng Diyos? So, yun, alam mo ba natin ang tuntunin ng Diyos? Baka hindi rin natin alam. O paano kang lalakad kung hindi mo alam ang tuntunin ng Diyos? O, lalakad tayo doon sa pamagitan ng Espiritu Santo at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. O tayo ba ay sumusunod sa iniuutos sa atin ng Diyos? O sa dikta ng ating mga sarili? Di ba? Ang Espiritu ng Diyos ang mag-guide sa atin. Paano niya tayong mag-guide? Ulit, kung hindi tayo konektado. So, mahalaga ang connection. Isaiah chapter 44 verse 3. Tingnan po natin. Isaiah chapter 44. Babalik lang po kayo ng bukas doon. Verse 3. Aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa, maraming batis ang padadaluhin. Ibubuhos ko sa iyong mga anak ang aking espiritu at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Ang ganda ng verse, may pagpapala. Ayan, ha? Ang sabi po dyan, no? Ibinigay ng Diyos, no? Ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. So ano po sinasabi dito? Ang Holy Spirit, ibubuhos sa ating mga puso. No? Ibibigay ng Diyos at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain sa Diyos. Ibubuhos yan sa iyong mga anak. Ito yung maganda dito. Ibubuhos sa anak ninyo. Yung blessing, yan ay napadadaloy sa henerasyon. No? Napadadalo yan. Kaya po, kung tayo ay dinadaluyan ng Espiritu ng Diyos, dadaloy din po yan sa ating mga anak. Magiging hindi lang kung yan ay susuway at hindi susunod, no? At ang pagpapalang ito ay susunod. Ang mga liping susunod sa iyo
ay pagpapalain. So, mahalaga na naman po ang salitang pagsunod, no? Oh. Susunod, as in obey, at susunod, follow. No? Kung sila ay susunod sa Diyos, yung mga susunod na henerasyon, sila ay pagpapalain. Kaya lagi pong may blessing na kaakibat ang pagsunod. Meron mang mga hadlang, no? Sabi sa inawit natin, maraming hadlang sa ating pagsunod. Pero sa ating mong buhay, tandaan natin, ang Diyos ang priority. Ang Holy Spirit, the Holy Spirit will guide us. At kung wala ang Spirit na yon, hindi kumikilos, paano niya tayong i-guide kung hindi natin siya hinahayaan? Ibinigay yan sa'yo ng Diyos. Ikaw ay kumilala, no? Kanina sabi mo, naging malinaw tayo dyan. Tinanggap natin si Kristo, nananampalataya tayo kay Kristo, narinig natin ang kanyang salita, tayo nagkaroon ng pananampalataya. At sa pagtanggap natin kay Kristo, ay binigay sa atin ang tatak ng pagkahirang at yun ay ang Espiritu Santo. Kaya lahat dito na tumanggap kay Kristo ay may tatak ng Espiritu. At dahil kay may tatak ng Espiritu, ibubuhos niya ngayon ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang tayo ay makalakad sa kanyang tuntunin at makasunod sa kanyang mga utos. At sa gayon din, makasunod ka, pagpapalain ka, at ang liping susunod sa iyo. Ganun po kabuti ang Diyos. No? Meron bang masama sa kanyang layunin ito? Wala. Ang pagbibigay niya ng Espiritu ay isa ng pagpapala sa buhay ng mga mananampalataya. Bakit? Kasi ito ang nagbibigay ng connection sa atin sa Diyos, ang Espiritu ng Diyos, na siyang naging dahilan bakit ka na born again. Diba? Tayo ay ipinanganak muli sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. No? Yung Espiritu na namatay ay pinanganak na muli. No? You were born in the Spirit. Pinanganak ng ating Espiritu doon po sa experience ng born again. Dahil yung laman natin, hindi naman tayo pumasok ulit sa sinapupunan ng ina, di ba? Bakit sinasabing ipinanganak na muli? So, ipinanganak na muli ay ang ating Espiritu. At ang Espiritong yun na ipinanganak na muli ang kukonekta sa Espiritu ng Diyos. Ang tanong, ikaw ba ay connected sa Espiritu ng Diyos? Kumukonekta ba ang Espiritu mo sa Espiritu ng Diyos? Enough for you para maranasan ang outpouring ng Espiritu Santo at ang kanyang kapangyarihan ay maranasan sa iyong buhay. Okay po? So, yan. Sana po nakasunod tayo at atin nung naintindihan ang outpouring of the Holy Spirit. Pangalawa, ang promised Messiah, God's promised Messiah would be filled, Spirit-filled and empowered. Sino ba yung promised Messiah? Si Jesus Christ, di ba? Si Jesus Christ ay nasa sa atin, tinanggap natin, amen ho ba? So kayo po ay nagbago na ang relasyon kay Kristo, di ba? Ang relasyon natin kay Kristo ay hindi na tayo mga kaaway, kundi tayo ay naging anak na ng Diyos, di ba? Sabi nga dun sa isang inaawit natin, I am a friend of God. Meron na tayong koneksyon, meron na tayong relasyon kay Kristo. No? Sabi sa Isaiah chapter 42 verse 1, sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. So ito, si Yahweh, sinabi ni Yahweh ito, lingkod ko. Sinong tinutukoy dito? Lingkod ko. No? The Lord Jesus Christ. No? Ibinuhos sa kanya, siya ang hinirang. At yung iba ay tinitake ito personally. Okay, if we take this verse personally, yan sabi, narito ang lingkod ko. O, kung ikaw yon, ikaw. Narito ang lingkod ko na si Omnic, narito ang lingkod ko na si Pani, narito ang lingkod ko na si Malu. O, yan na. O, na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan, ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa dito sa ating community. No? Bilang tayo ay pinili ng Diyos. Jesus
Si Jesus na tinanggap natin, the promised Messiah, no? Siya ay spirit-filled and empowered. Nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Diba? Taglay niya. At the same Spirit na mayroon si Jesus Christ, ay siya rin Spirit na mayroon tayo. Okay po? Hindi ho yun nagkakaiba. Iisa lang po ang Espiritong taglay natin. At kung binigyan niya ng lakas si Jesus Christ, tayo na tumanggap din ng Espiritu ng Diyos, ay binigyan niya rin ng kalakasan. No? Kaya hindi ho tayo mabubuhay sa karuwagan. Sabi nung message nung nakaraan ni Kuya Jason, ano? Empowered to arise from cowardice. Hindi ka duwag. Hindi tayo mga duwag, kundi tayo ay matatapang. Tayo man kung minsan ay nadarapa, tayo man kung minsan ay napapangudngod, no, nasusugatan, pero alam natin kung paano tumayo mula sa pagkasadlak. Bakit? Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay taglay natin sa pamamagitan ng Espiritu Santong kumikilos sa ating buhay. Ang Diyos, kaya nasasabi natin, He who is in me is greater than he who is in the world. Naniniwala ho ba tayo doon? Kung naniniwala po tayo doon, hindi tayo dapat na matakot. Hindi tayo mamuhay sa pagkatakot. Makarinig lang, uy, ayun na daw, yung the big one, nababalita na. Naku, nakakatakot naman. Lagi na lang ganyan. O may nangangatok daw ngayon sa bahay. Mga bahay-bahay. O sino sa inyo natatakot kasi may nangangatok? Yan. Di ba? Nabalita yun, ano? O meron pa nun sa ating GC, sa Blessed Moms, nandun yung balita. May mga nangangatok. Hindi makatulog at laging nakikiramdam sa mga ngatok. Yung anak na kumakatok, ayaw tuloy pagbuksan. No, kaya kayo, huwag kayong gabihin. At kung kayo ay mga ngatok, hindi kayo mabubuksan. At baka akala yung mga nangangatok ng bahay-bahay. No. O kanina lang, yun, nakarinig ako ng balita. Balitang totoo yun. Diyan daw sa Mabulo, kay may kinato. Meron daw nakita na sari-sari nafe-feedin yung mga balita. Meron daw nakita, nagpapahinga sa kusina. Merong dumaan na tao, may dala daw na kutsilyo. Kaya yung tao nasa loob, kumuha daw ng itak. Nung makita nung aninong yon na itak, nagtatakbo kasi mas malaki na yung hawak nung nasa loob. sa labas. No, mga kwentong hindi ko maintindihan, na minsan ay nakapagdudulot ng takot talaga sa mga tao, kahit na minsan Kristiyano. No? So, hindi yung tayo binuhay ng Diyos para doon sa ganon. Tandaan natin, no? Basahin nyo ninyo ang Awit chapter 91. No, walang salot na makakalapit sa ating mga tahanan. No? 10,000, 8,000, and 10,000 may fall. No? Bumagsak sa ating kaliwa at kanan. Pero hindi tayo maaano. Dahil ang taong nagtitiwala kay Yahweh, ay sabi, ay kanyang iingatan. No? So, hindi tayo matatakot. Kung ang Diyos na nasa atin ay higit na malakas at makapangyarihan kaysa sa Kanya na narito sa sanlibutan. Hindi ba kayang utusan ng Diyos ang Kanyang mga anghel upang tayo ay ipagtanggol at ingatan doon sa mga nangangatok na yon? Sabihin natin sa kanila, hindi kayo kakatok sa aking bahay. Mga kampo ng kadiliman na dinadala upang ako'y takutin, ang kakatok sa akin ay anghel ng Diyos at iaabot ang Kanyang pagpapala. Iyo ba? Kasi tayo ay takot na takot, hindi na makatulog. Ang mga mata para ng maleta. No? Sa lalaki, yung eye bags, dahil hindi na makatulog dahil sa takot. Matulog tayo ng mahimbing, kasama natin ang Diyos. At siya ay sumasa atin. Amen ba? Amen. So, sa Isaiah chapter 61 verse 1, tingnan po natin. Sabi dito, ang Espiritu, Isaiah 61 verse 1, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. At yan po ay nagkaroon ng kaganapan sa Lucas chapter 4 verse 18. Tingnan natin, no?
So from Old Testament to New Testament, Lucas 4:18. Yan, sabi po dito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Ayan o, nasa New Testament din, di ba? So, yan ay magkatulad ang salita ng Diyos kahit matagal na panahon ay nananatili at yan ay mayroong epekto sa ating buhay. Ito ay may awit, hindi nyo yun alam, pero alam yun ni Ate Connie. Kaming dalawa nakakaalam na. The Spirit of the Lord is now upon me. Alam mo, Ate Connie na? Maming ka, alam yun. To heal the broken hearts and set the captives free, to open prison's doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. Ganda ng kantang yun. Na, paborito yan ng mga nanay na. Si Ate G, alam yan. Si nanay, alam yan. Mga antik, no? Alam yan. Kasi tingko, isa sa antik, no? Alam yan. Ay, alam kong alam niya yan. So, yan ang napakaganda ng awit. Now, the Spirit of the Lord is now upon me. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Di ba? At ayun po yung mangyayari dyan. Kung sumasa atin ang Espiritu ng Diyos, yan, maipapangaral natin ang magandang balita. Dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos, maipapahayag natin sa mga bihag na sila ay lalaya. Dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos, masasabi natin sa mga bulag na sila ay makakakita. No? Dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos, magagawa natin palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng ating Panginoon. Ang Espiritu ni Kristo ay espiritu rin na mayroon tayo. Hindi ho iyon nagkakaiba. Okay po? Dahil si Kristo ay nasa atin, siya ay sumasa atin, at binigyan niya tayo ng lakas, ng kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay ating magawa. Kaya hindi tayo dapat matakot na mangaral. Hindi tayo dapat matakot na mangatok ng bahay. No? Hindi para manghingi, kundi para mangaral ng mabuting balita ng kapayapaan. At sila'y mga ligtas. Hindi tayo dapat matakot na mag-approach ng tao at i-share natin si Kristo. Kasi the Spirit of the Lord is now upon you. No? To heal the broken hearts. To set the captives free. To open prison's doors. Anong sinasabi doon? Bandages, no? Yung mga pagkakabilanggo ng kaaway na inilagay sa buhay ng mga tao. Maari tayong gamitin ng Diyos para yung mga tao ay maligtas, para sila ay makaunawa, para sila ay makaalis doon sa kadiliman na kanilang kinasadlakan, doon sa mga bagay na nagpapahirap sa kanilang puso, sa kanilang isip, sa kanilang buhay. Pwede tayong gamitin ng Diyos na inspirasyon. Paano kung hindi ka konektado? Di ba? Kaya mahalagang alam natin yon. Nararanasan natin yon, yung connection natin sa Diyos. Doon pa rin tayo babalik. At ma-activate yung power ng Diyos sa ating buhay. Di ba? So, we will be Spirit-filled and empowered Christians. Amen. Hirap sumagot. Diba? No? Yun ang katotohanan dyan. Dahil si Kristo ay nasa atin, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. At tayo ay magiging mga Spirit-filled and empowered Christians. Yun ho tayo. Ganoon tayo. Magaganap sa atin
ang plano at layunin ng Diyos ayon sa Kanyang itinakda sa buhay nating mga mananampalataya. At hindi niya itinakda na tayo ay manatiling talunan. No? Hindi niya itinakda na tayo ay laging natatakot. Hindi itinakda ng Diyos na tayo ay laging nababalisa, na laging nag-aalinlangan, at laging salat sa buhay. Hindi yan itinakda ng Diyos sa atin. Dahil ang pangako ng Diyos ay bigyan tayo ng isang buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. At yan ay maaari din nating maranasan dito sa lupa. No? O kasi kung tayo ay namubuhay dito na tayo ay miserable, paano natin sasabihin na ang ating Diyos ay nagbabago ng buhay? Hindi ba? Kung tayo ay nabubuhay dito na walang kapag-apag-asa at abot-abot ang mga kamalasan sa buhay, paano natin masasabing ang Diyos natin ay nagbibigay ng pagpapala? Hindi ba? Kaya yung buhay na ganap at kasiyasiya, maaari din mo natin yung maranasan dito sa lupa. At higit pa doon sa langit kapag tayo ay nakarating doon. No? If we, no, bilang mga mananampalataya, are spirit-filled and empowered by God, connected to His Spirit. Yun yung mahalaga. Tandaan natin yan. Yung iba malungkot kapag walang connection, hindi makapag-Facebook, hindi makapag-chat. No. Mas malungkot po tayo kung wala tayong connection sa Diyos. Yung kapag nawala yung internet, walang internet, ano ba yan? Maghapon na, hanggang ngayon, wala pa. No. Parang miserable buhay. Wala lang internet, no? Kailan na naman dumating ang internet na yan, huwag natin hayaang gawing miserable ng internet ang ating buhay. No? Na parang tayo nanlulupay-pay, walang internet. No? Di malaman kung anong gagawin, walang internet. Internet ang ating koneksyon sa Diyos. At yun yung lagi natin pakahanapin. Ang espiritu na nakaugnay sa Diyos ay naghahanap palagi ng kanyang presensya ay maranasan sa kanyang buhay. Amen ba? Yun yun yung ating ninanais, Kasi doon po tayo na-empower, no? Doon po tayo nakakaranas ng pagkilos ng Espiritu Santo at masarap maranasan ang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating pagsamba. Lagi ko yung ipinapanalangin, Lord, ibalik mo kami doon sa experience na yon, na yung mga angels mo ay nagpupuring kasama namin, na naririnig namin na tumutugtog ang mga instrumento ng kalangitan kasabay ng instrumento namin. Na nararanasan natin ang presensya ng Diyos na pumupuno dito sa bahay-sambahan while we are worshiping the Lord. Hindi dahil sa ganda ng tugtugan, hindi dahil sa ganda ng boses ng nagpapaawit o sa galing ng mag-aawit para dalhin ang kongregasyon sa pagsamba. Hindi doon kundi sa Espiritu ng Diyos na kumikilos sa puso ng bawat isa habang sila ay nagpupuri. Di ba sa aklat ng Gawa? Sabi po doon sa Gawa chapter 2, nang sila ay nagpupuri, habang sila ay nagpupuri, no? Nakarinig sila ng tunog na hindi nila maunawa. At maya-maya pa, sabi doon, merong lumabas na tila mga dilang apoy sa bawat isa sa mga nagpupuri na naandoon. At ang bawat isa ay napuspos ng Espiritu Santo at sila'y nagsalita sa iba't ibang mga wika. Di ba? So, naandun yung pagkilos ng Espiritu Santo Naandun yung kagalakan sa puso na dahil ikaw'y galak na galak sa Diyos, mararanasan mo na yung holy laughter. No? Na tumatawa ka kasi overflowing yung joy sa puso mo na hindi mo maipaliwanag at tumatawa ka sa paraan na hindi naman sa iyo. No? Kasi nandun ang kapuspusan ng Espiritu. Nagagala ka. Bakit? Kasi konektado ka, nakapasok ka sa santuaryo ng Diyos. That is being Spirit-filled. Paano ma-feel ng Holy Spirit? Paano ma-feel? Kung iba ang nag-feel sa ating isip. No? Iba yung pumupuno sa isip, iba yung pumupuno sa puso mo, at hindi ka nakakapag-focus, hindi ka nakakapag-concentrate sa Diyos. That is discipline. Kasi hindi yung ganun kadali yun. No? Hindi yung basta-basta na kumonekta
ang ating espiritu sa espiritu ng Diyos. Lalo na kung maraming ingay at balakid sa ating paligid. Pero nasa atin yon kung paano tayo lalapit sa Kanya. He who is in us is greater and more powerful than he who is in the world. Let the Holy Spirit move you. Let the Holy Spirit move in you and through you. So, ito yung atin pong maranasan dito. So, God's promised Messiah would be Spirit-filled and empowered. And God's chosen people would be Spirit-filled and empowered too. Because the God who is in us, the Spirit who is in us, will work in our lives. So, yun po ang pagbuhos ng Espiritu. So, next week ko po ito itutuloy. Sana walang uma-absent. Next week, ay experiencing the fullness of the Spirit. Experiencing the fullness of the Spirit. So, doon po natin tatalakayin yung receiving, yung anointing, yung infilling, at yung baptizing. The baptism of the Holy Spirit and the release of the Spirit, the human spirit, for the Spirit of God to move in our lives. So, sana po ay tayo ay natuto at naunawaan po natin ang mga bagay na ito. Inyo pong pagbulay-bulayan sa bahay, atin pong tinalakay ngayon, sa atin pong mga verse, dun po sa mga nagsulat na sinabi, pwede nyo po itong i-devotion and ask the movement of the Holy Spirit, ask the power of the Holy Spirit and the feeling of the Holy Spirit in your hearts, in your lives. So let us welcome the Holy Spirit in our lives. Awitin po natin yung awit na gano'n. Welcome, Holy Spirit. Take complete control in our lives. Hingin natin na ang banal na Espiritu ay pumilo sa ating buhay. Maganda po itong awit na ito. Hindi po ito solemn, jolen. Jolen. Pero yung mensahe nito ay nagsasabi, for the Holy Spirit to take complete control in our lives. At ang Holy Spirit ay kinikilala natin sa ating buhay. Sabi po doon sa mensahe nun, welcome Holy Spirit. Yan. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. This is encouraging and recognizing the work of the Holy Spirit in our lives.
tatlong persona, kundi bilang Diyos na makapangyarihan na sa amin ay gumagabay. Pour out your Spirit. Help us, Lord. Help us, O Holy Spirit, to recognize you in our lives, in our hearts, and take complete control. Ikaw ang magdala sa amin sa landasin, sa tuntunin ng Diyos, sa kanyang naisin. Turuan ng aming puso na maging mapagkumbaba at sumunod sa nais ng aming Diyos. Hindi ang aming mga sarili, hindi ang aming mga gusto, upang hindi ang kasinungalingan ng dyablo ang aming tanggapin at mamarali sa aming puso't isipan, kundi ang mga katotohanan mula sa salita ng aming Diyos. Empower us to arise. Empower us sa aming pagkakahimbing. Empower us at alisin kami doon sa mga bagay na umaalipin sa amin. Ang kapangyarihan mo ang maranasan namin na kumikilos sa aming buhay as we welcome your presence in our lives. Fill us with your power. Fill us, O Holy Spirit, with the knowledge of our God, with His wisdom. Tulungan mo po kami na aming ma-recognize sa aming pong buhay ang iyong kapangyarihan at ang iyong pagkilos at magawa namin, maganap sa aming buhay ang layunin ng Diyos. O Holy Spirit, move in our midst, move in our hearts, change us. Baguhin kami patungo sa wangis na nais ng Diyos sa amin. At huwag kaming manatili sa pagiging kampante. Huwag kaming manatili sa at masihan sa kami ay dumadalo lamang sa panambahan. Kundi naisin namin ang higit pa roon, more of you in our lives and less of us. Naisin namin na magmanifest sa aming buhay ang iyong kapangyarihan. Naisin namin na magmanifest sa aming buhay ang iyong mga spiritual na kaloob at ang bunga ng Espiritu. Upang kami ay maging kanuguran sa Diyos Ama. Pagpalain mo ang bawat isa at kami ay tanggapin, kilusin. Bawat araw na dumaraan, magliwanag ka sa buhay namin. Maraming salamat sa iyong kapangyarihan na kumikilos sa amin. Salamat sa iyong pagtuturo. Salamat sa gabi ito sa kaalaman na buhay kang kumikilos sa aming buhay. At kung kami man ay nagkaroon ng mga pagkakataon na hindi ka namin na-recognize sa aming buhay, this is the night na aming kang kinikilala. We're welcoming you in our lives. Move powerfully, effectively, to empower us and to fill us with your power. Sa aming isip, sa aming puso, sa aming pagsasalita, sa aming buhay, magmanifest ka ang iyong kapangyarihan sa buhay ng iyong iglesia. Ayaw namin na manatiling patay sa aming espiritu. Ayaw namin na manatiling hindi lumalago, kundi kami ay namumunga para sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Salamat sa gabi ito sa iyong pangungusap. Ang mga salita na ito ay aming itatago sa aming puso, sa aming isipan upang kami hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Salamat sa iyong katotohanan ng aming tinanggap. Pinapasalamatan namin ang iyong ginawa at gagawin pa sa buhay namin. Excited kami na maranasan ang iyong pagkilos at ang pagbuhos ng iyong kapangyarihan sa buhay namin. Sa darating na linggo, alam namin mayroon kang gagawin at kami ay nananabik at maghihintay sa iyong gagawing pagkilos upang kami ay baguhin at ilapit kami sa Diyos namin na kapagligtas ng may mas malalim na relasyon at mayroong mas intimate na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Maraming salamat sa iyong pagsama. Pinupuri ka namin. Ito'y